Welcome to our channel and welcome to another stock analysis video. If bago ka lang sa channel na ito, I am sharing my personal insights of the market using technical analysis. So today I am sharing my insights to 5 selected stocks. Pero bago tayo mag-proceed with our stock analysis, kailangan muna natin tignan yung overall market natin. Halfway na tayo ng January 2026 and it seems maganda yung pasok ng market natin. And let us begin with checking the weekly chart of our index. So, Philippine index is now at 6,400 level. And medyo critical yung level na to as we can see sa chart na may resistance siya around the 6,500. 1,500. And puwede tayong makakakita ng correction dito sa area na 'to or otherwise 'yan magkakaroon ng correction dito or otherwise, basagin na niya yung 6,500. Kasi nagkaroon na rin ng mga resistance dito, double top resistance dito and dito and this will be the third one. Either 'yun i-break out na niya 'to or 'yun maging respect niya pa rin yung resistance. Personally, yung bias ko dito is magkakaroon na ng breakout sa 6,500 kasi yung mga candles niya is above na moving averages natin. Although isa sa mga gusto ko pa rin makita dito is umakyat muna 'tong green line natin or yung 20-day moving average natin above sa red line natin or red trend line natin which is the 50-day moving average. So with this information, mas strengthen yung uptrend direction nung overall ng market. Yung 20-day moving average is above siya ng 50-day moving average. Let us proceed with our first stock for this video and first sa list natin is ICT. ICT weekly chart shows a strong uptrend formation and makikita natin dito sa previous Darvas box na itong initial Darvas box, short-term Darvas box niya dito sa baba na pinlat natin na nire-respect niya yung na-plot natin na potential resistance ni ICT. Paano natin yun ginawa? Yan, dinuplicate lang natin 'tong initial box para makuha natin yung resistance niya through our second Darvas box. Yan, para ma-determine natin yung possible resistance niya. So here, makikita natin na nire-respect ni ICT yung resistance ng second box and nagkaroon ng magandang pullback nung last scan dito sa weekly candle na 'to. And personally, I prefer na 'pag nasa resistance na yung mga candle, magkaroon muna ng correction, pullbacks or mga pause candles. In this way, mas makakaipon mo na yung stock ng momentum bago siya mag-continue sa trend direction niya. If malakas yung stock is possible magkakaroon 'to ng breakout dito sa resistance, yeah. After the consolidation. Let's see if this week ano yung magiging move ni ICT. Second on our list is LPG. LPG naman is currently nandun siya dun sa top naman ng initial Darvas stocks natin and interesting stock to watch. So, if aggressive yung gusto mo, aggressive ka and gusto mo na siyang trade, puwede ka na mag-test buy or puwede ka mag-test buy dito. Or puwede ka pa ring maghintay ka muna ng pullback then afterwards 'pag nakita mo siya mag-breakout sa taas ng Darvas box, puwede natin masabi na breakout na talaga siya and hindi siya fake out. It's also helpful to know na 52-week high na rin kasi itong, LTG and confluence siya sa direction or bias natin na especially if you are optimistic sa direction ni LTG. Kung makita natin naman dito kasi above sa green line natin or the 20-day moving average and above din siya din sa 50-day moving average natin. So, strong sign na bullish yung stocks or bullish si LTG. And yun, let us see next week paano magre-react si LTG dito sa chart formation na meron tayo ngayon. Next on our list is APX.
APX naman very similar din 'to dun sa movement ni ICT. Formation yun, nire-respect niya din yung resistance level dito nung second Darvas box niya na ginamit natin to determine the resistance of this stock. And yun, if bullish talaga si market, yun, possible magkaroon pa rin ng continuation yung uptrend ni APX. Pero personally ako gusto ko muna magkaroon ng correction dito or magkaroon ng consolidation before totally i-break out na niya 'tong second Darvas box na. So, yun tignan natin ang next move niya in the coming days and weeks. Next on our list is top. So, si Top naman is one of the stock that I would like to include on my watch list. Yung nagustuhan ko kasi kay Top is yung correction niya and consolidation inside dun sa Darvas, initial Darvas box niya. Kasi yung mga ganitong formation, for me, it means na mas naming trader participants inside the Darvas box. While bullish ka naman sa stock na 'to is nabibigyan ka pa ng opportunity, add more sa shares na meron ka. And looking dun sa trend direction ni stock, medyo consolidating siya dito pero still above pa rin siya sa 20-day moving average. So, ang bias ko dito is bullish pa rin as long as it is above the 20-day moving average. And yan, pinapakita dito kasi sa atin na optimistically uptrend pa rin siya. So, may slight consolidation tayo na nakikita dito pero still much higher probability na it will go up as it attempts to break the top of the Darvas box. Last on our list is KGS. Si KGS naman I can say very promising kasi if titignan natin yung big picture niya since 2021, 2021 downtrend na siya yet since dito. Tuloy-tuloy na yung downtrend niya, hindi na siya nakabawi. And pababa talaga yung direction niya. And dun sa weekly chart formation niya makita natin na potentially nag-uumpisa na siyang magkaroon ng reversal move. Lalo na dito sa chart makikita natin na yung mga candles niya is moving towards above the moving averages then yung formation ng mga trend lines natin which is the 20-day MA and 50-day MA at above na si 20-day MAs kay 50-day MA. Ito kasi yung indicator ko na signaling me na bullish na yung direction ng stocks. So, mataas yung probability for me na magkakaroon to ng continuation ng uptrend niya. Lalo na coming from a very long downtrend direction niya. And possible, ito na yung isa sa mga stocks on eye ng mga traders. Yeah. We will see. We will watch this stock if anong magiging direction niya sa mga darating pang araw. Kung magkaroon na nga ba ng continuation dito or yan, still bababa pa din siya. And that's it for our stock analysis sa video natin today. If meron kayong request or questions, just leave it sa comment section and pag-usapan natin sila. Hopefully, nakatulong yung video sa inyo and thank you for watching and see you sa susunod na video.